Isan, kasi ito, no, merong mainit na mainit ngayon na... Actually, marami tayong mainit na issue ngayon. Na issue, no? Unang-una, ito na nga isang coronel, no? Na nasa Armed Forces of the Philippines. Oo, ito ano pala ito? Educator Nagtuturo pala itong si Odi Manggao. Munggaw? Kasi ito kasi diba yung kapatid ko kasi official din ng AFP, no? So, ang story pala nito, gusto talagang ma-promote ito as 1 star. Ayun. Wala pa siyang star So ngayon, ang issue niya pala kasi, kaya ang rason kung ba't di siya na-promote kasi, andun siya lagi sa educator, sa pagtuturo, wala siya sa field. So isa yun sa rason kung bakit daw, sabi na yung bali-balita, no? Kasi dapat para ma-promote ka, dapat meron kang field, meron kang experience sa field. Siguro, attorney, no? Parang unfair nga naman, Hindi ko naman kinakampihan si, Munggaw, no? Parang unfair naman sa ibang mga, natin. Batch 1993 daw to Sa mga... So, sila na yung sunod na ipopromote dapat. Sa mga natin, sa mga men in uniform natin, na kapag ikaw hindi frontliner, parang ang hirap-hirap mong makakuha ng, ng promotion o guhit nga raw sa balikat. Ganyan. Kasi yan, yung bagay na yan ay talagang depende sa hanay ng armed forces. Ang kaibahan lamang siguro nito kasi hindi kagaya sa aming mga abogado, ang Korte Suprema ay malinaw ang definition, ang expanded definition ng practice of law. Sa amin, ang practice of law, sakop niya ng pagtuturo, sakop niya ng pagpasok sa korte, lahat kung saan ina-apply mo ang iyong pagiging abogado, ang batas, sakop niyan yung practice. So, i-maximize nyo lang po yan yung abogado. requirement na practice, sakop. Kaya sa military, yung active military service, meron sila sigurong sariling definition yan. At nasa sa kanila kasi kung ang pagtuturo naman ay malinaw na konektado pa rin naman sa iyong ginagawa bilang military official, dapat sakop pa rin yan. Kasi hindi lamang naman frontline ang pagiging officer, di ba? Pero attorney, kasi yung tanong kasi dito, no, yung post niya kasi yung pagtalikod sa presidente, talagang hindi, attorney, may ask kami kasi 'di ba personal niya naman daw 'yun, hindi naman daw siya nanghihikayat, pero madaming mga DDS ang nagsasabi na bakit daw siya parang pinag-leave, 'di ba, sa serbisyo. Ganito kasi yan, meron po tayong tinatawag na human rights at itong ating human rights kasama po dito yung tinatawag na freedom of speech. At itong freedom of speech na po ito ay sakop nito, supposedly, yung mga personal na opinion. Ang kaibahan lamang, itong free speech, although hindi lamang ito human rights, kundi isang constitutional right din ito. Ito ay, in general, ay pangkalahatan. Pero kung ikaw naman ay sakop ng isang organisasyon, tulad ng AFP kayo nga po. ay tulad ng AFP, tulad ng Kongreso for instance, ikay may ibang may mga karagdagang obligasyon ka na mga sinumpaan mo. Bigay natin example yung isang congressman na nadisiplina ng Kongreso. Si Kiko Barsaga. Kiko Barsaga, ethical complaints. Higit sa lahat, siya ay miyembro ng Kongreso. Siya ay isang public official. At kasama sa kanyang sinumpaan ay yung susundin niya ang saligang batas. Ngayon, kung siya ay magtatawag ng secession ng Mindanao, hindi iyan na sasakop sa saligang batas. Siya ay against sa ating saligang batas. Malupit pa nun, attorney, yung ginawa niya pa, nanawagan pa siya na yung Visayas at Mindanao, huwag magbayad ng tax. Mga ganung bagay. So, kaya nakita ng Ethics Committee na sandali, hindi siya pinipinalize dahil sa kanyang free speech. Kundi merong sa palagay ng Kongreso, merong nalabag. Kukulang, may nalabag. Ngayon, dito kay Colonel Manggao, above all, siya ay isang incumbent
military officer. Ah. So mahirap mong sabihin na ito ay personal, ito ay hindi kasi ano yun bilang isang military officer, meron kang Chain of command na tatawag. ikay nanunumpa na ang iyong loyalty ay nasa commander-in-chief. Correct. At pag sinabi mong hindi mo nasusuportahan ng commander-in-chief, ito ay doon sa within the organization, tila ito ay merong paglabag sa kanilang pananaw. Sa organization mismo. Sa organization. Pero hindi sa free speech. Hindi sa free speech. Ayun. So, kailangan hihimayin natin, walang pinagbago ito siguro, doon sa isang retired general naman na medyo tila dahil siya ay retired general, specifically sabi niya si General Bronner. Oo, tapos yung sa PNP and sa AFP, wag na kayong sumuporta sa presidente nating bangag. So, syempre siya bilang isang retiradong general, yung although pwede din yan sabihin na opinion ko lang yan kaya lang, retired general ka Si Pokis tapos, si Pokis. tinatawagan mo yung mismong head ng mga institution to withdraw yung kanyang support. So, yun, siguro nakita ng DOJ na may tila paglabag. Pero hindi nangangahulugang guilty na siya. Kasi kailangan din niyang pakita naman sa korte na hindi, nadala lang ako sa aking damdamin, naging emosyon. So, hindi pa naman siya convicted. So, ito'y bibistahan. Kaya lang, dahil sa pagiging retired general na tinatawagan mo yung iyong kabaro, maaring doon siguro nakita yung tinatawag nating reasonable certainty of conviction o paminsan-minsan probable cause para siya ay kasuhan. So yun po ay mga bagay na kailangan hihimayin po natin. Kaya naiiba naman kung halimbawa si Mike Cervera ang nagsabi na wag na nating suportahan si ganito. Okay lang yun. Usapin yun. Siya naman ay isang private citizen. Tsaka madaldal talaga siya. So, attorney, ano po yung magiging implikasyon nito sa mga active military officer? Siyempre, kung ikaw ang aktibo, bawal talaga sa inyo mag-engage in politics Bawal talaga. Non-partisan kasi. Non-partisan ang neutral. yung obligasyon ay nasa taong bayan. Pero attorney kasi napanood ko sa isang interview netong si General Pukis na sabi niya hindi naman ako gumawa ng pag-iinganyo. Siguro sabi nila sa mga post ko lang. May mga pinopost lang ako. Pero hindi niya yata nalaman o nakalimutan niya na dahil merong isang video na kumalat na kung saan binabanggit niya na pinapanawagan niya kay General Pukis at saka sa PNP pinapanawagan ni General Pukis kay General Bronner at saka kay General Nartates na mag-withdraw na ng suporta. Actually po, linawin ko lang, yung salitang withdrawal of support, historically, yan ay nagsimula nung time ng dating Pangulong Estrada. At yun ay isang naging dahilan sa pilitang paggalisan niya sa Malacanang. Dahil nga nag-withdraw ng support ang ilang mga kabinete niya. So, dahil sa ganung pangyayari, kung tutuusin nga, some may view this as yung tinatawag nating extra-constitutional. Kasi hindi naman, wala naman sa saligang batas yung withdrawal of support. Pero, dahilan nga dun sa, yun yung proximate cause, so to speak, kung bakit napilitang umalis si ERA. Pero ang sabi ng Korte Suprema later on, hindi, nag-implied resign ka na nung umalis ka So, ang kanyang removal is not so much of withdrawal of support, but yung kanyang pagre-resign. Pero dahil nga naging uso, so, ang naging pananaw ng madami, ito ay isang bagay na legal. At kung maaalala natin si Mahatma Gandhi, isa sa kinikilala nating mga leader ng ating history, siya yung unang-unang tumawag ng civil disobedience na wag pag magsumunod sa gobyerno, kaya nagresulta sa isang malaking pagbabago rin. So itong mga bagay na to, historically,
parang naging tingin ng iba na okay lang. Oo. No? And nung umupo naman ang dating Pangulong GMA, Gloria. ito rin yung ginamit, no, na withdrawal of support, na kinakailangan mag-withdraw na ng support ang mga kanyang mga gabinete para maalis na siya sa pwesto. Pero matatandaan natin, again, historically, hindi ito umubra. Hindi Dahil nagtagumpay yan hindi nag-withdraw ng support Kahit ang kanyang mga kasama, bagkus, ito yung dumating yung pagkakataon na nagpakamatay ang dating si Angelo Reyes, no? Angelo Reyes, no? Kaya talagang hindi pa rin nag-epekto yung withdrawal of support na yan. Kaya hanggang ngayon, yan yung binabato. Naging common pitch ng laban sa gobyerno, mag-withdraw na kayo ng support. Parang kasi nga, na-allow naman kasi before. nagamit kay ERAP dati. Baka sakaling magamit naman ngayon. Parang nagiging option na ng mga gustong mang-agaw ng kapangyarihan yung ganyan. Pero attorney, in reality, wala po siya sa konstitusyon. Wala po. At saka, ang sedition naman kasi, pinipigilan mo mag-function yung ating mga duly constituted authority. Pinipigilan mo. Ngayon, by analogy, pag sinabi mong wag magsuporta, lalo na kung ginagamitan mo ng dahas, parang nag-i-encourage ng sedition. Kaya medyo manipis yan. Kailangan maingat ang pagsasalita dyan. Dahil nakakay mapag-initan, makasuhan. Yan, di ba? So ngayon si Takero tsaka si Mima tsaka tayo natututo. Tugunan pala si Dish. Diba? Oo. So ibig sabihin pala yung mga ginagawa nila ngayon ay kabahagi na ng opsyon. Paano yan, Sir Mike, pag nilagyan ng joke lang, gano'n? Yung wala. nangikayat ka pero joke lang. Hindi na nga kasi tulad niyan, Touchbook yan Attorney, tulad Attorney, niyan. Darating sa January 31, meron na naman silang panawagan na mag-rally, one time, big time nga daw, sabi nga ni... Yan na ba yung kay Chubby sa 31? Yan na ba yun? Sa 31. Ito naman, kasi ito ay tinatawag na isang criminal prosecution. Ang isang criminal prosecution po, ang nire-require na ebidensya para ikay mapanagot ay yung tinatawag na proof beyond reasonable doubt. Ibig sabihin, walang kaduda-duda na talagang kawalang-yan yung ginagawa mo, meron ka talagang mali. So, depensa pa rin later on yung hindi, nabigla lang ako o kung ano so, pwede pala yun, attorney, pag nabigla? Depende. Lahat pwede. Depende na lamang sa korte kung ito'y papanood. So, posible din yung, ay, joke ko lang yun. Depende nga kung papaniwalaan ng korte. Nasa credibility nila. Bali yung dito, yung parang tinitinan pa rin ng korte yung intensyon. Siyempre, kailangan... Intention mo ba talagang gawin ito? Yes. Kung nagbibiro ka lang pala, so baka titinan ng korte yun. Paano yun yung kay Kung maalala natin, may mga kinasuhan din naman nung panahon ng dating Pangulong Duterte, di ba? Yung isang teacher ata. Yung 50 million. And all. Na-acquit siya. Dahil nga, kailangan proof beyond reasonable doubt. At gano'n na nangyari din kay Secretary De Lima o Senator De Lima. Hindi napatunayan planted yung kasi. reasonable doubt. Pero merong dahil bumigay ang testimonya, nag-withdraw. Kaya, pag-usapan din natin yung withdrawal ng testimony. Medyo magandang usapan din yan. Mamaya. Pero ito, may dagdag ako dyan. Merong mga napanagot, attorney. At merong mga nabigyan ng amnesty tulad ni Senator Trillanes. Halos 7 taon yan din na nakulong dahil nga dyan sa paglaban kay Gloria, dahil naniniwala siya sa paninindigan niya na talagang korap ang gobyerno ni Gloria Arroyo noon. Iba naman yun dahil talaga naman sila ay nag-rise up in arms. Sila ay tinake over nila ang isang hotel. So talagang malinaw na ano yun. Malinaw na rebellion. Kaya sila ay hindi sila inakwit actually. Kung hindi, sila ay amnesty. Walang visa ang kanilang in-amnesty ni ni Pinoy, di ba? In-amnesty ni Pinoy, binawi ni Pangulong Duterte before. At sinabi ng Korte Suprema I'm not sure kung umabot ng Supreme Court o CA na mali daw. Mali yung ginawa ni... Na hindi pwedeng bawiin dahil dumaan sa legislative ata po yun So ibig sabihin ngayon talagang kung ako opinion ko lang ito
kung sino yung nakaupo, yun talaga may power. Yun. Di ba? Ang pinakamatagal na nakasabihan, weather lang. Yeah! Kaya, Paano yan? Teka lang ha. Parang kinabahan nata ako dun ha. bakit? Weather eh. Ayun sa weather eh. Pro-admin tayo, paano pag hindi na? Abay, habang buhay naman tayo magiging pro-admin. Hindi naman. Alam mo, no? Ang tagumpay ng isang administrasyon ay palagi naman yung tagumpay ng taong bayan. Correct. Kaya kung Tama sino naman. man ang nakaupo, ay dapat lang naman susuportahan ng tama. Pero syempre, kung mali ang ginagawa, Batikusin. call out mo, babatikusin. But in general, hindi para Pabagsakin. pigilan mo dahil ay, sino bang mahihirapan kung bumagsak ang gobyerno? Tayo rin. Tama naman po kasi tayo naman po, tinotolerate naman po natin na i-criticize yung gobyerno eh. Pag mali talaga. Correct. Pero pag Na-criticize mo na ba ang government? Oo. pero pag yung puro bangag-bangag lang yung narrative mo, Wala. wala yun. Hindi, Paninira pang yun. mahihina ulo nun. Parang ganun. Attorney, may tanong ako. Kasi ako, minsan mapagbiro ako kasi napag-usapan natin yung biro, no? Oo. Mapagbiro tayo kapag nag-vlog kami nila Takero, nila Mima. Si Mima lang ho seryoso eh. Oo. Kaya nga eh. Kapag ka nagsalita yan, seryoso yan. Seryoso yan eh. Pero kami ni Takero, nagbibiro lang kami minsan. Halimbawa, tingin ko nga sa ating vice presidente ay mukhang baklang boksingero. O, Chucky. Tingin ko parang ang ano niya, 'di ba? Ang brusko niya na para bang bakla na ready sa bakbakan kay Pacquiao. Yung ba matatawag na ano yun, na paninira? Pagdating sa mga tinatawag nating community leaders o mga public officials, ang Korte Suprema salita na dyan. Sa madaming kaso, kasama dyan yung kaso ni Borjal, na sinabi ng Korte Suprema, pag ikay public official, hindi ka dapat masyadong onion skin. Balat Hindi sibuyas. ka balat sibuyas. Oo. Kung ano man ang sabihin sa'yo, personal man o hindi, yan ay dala ng bugso ng damdamin ng pinagsisilbihan mong ayaw sa'yo. Ay, So, ganun din kay Pangulong Marcos. Kung may tumatawag ng bangag sa kanya, tatawanan na lamang. Kaya nga. Attorney, mayroon akong tanong. Siyempre, total na pag-usapan natin yung joke-joke, itong posibleng makasuhan. So, yung ginawa ba ni Vice President Sara Duterte na sinabi niya na gusto niyang ipapapatay si PBBM, and then recently, binago niya yung statement niya na ano daw siya, tawag dito, yung ipapapatay niya daw yung presidente kapag ipapapatay daw siya. Pero sinabi niya, 'di ba? Oo. Yun, yung ano, yung pagbabanta niya. Pagbabanta niya. Pero 'di ba, attorney, Crime from the grave, yung sinasabi ni ano. Pero Kaya lang kasi siya ay magandang impeachable officer. Yan. Ngayon bilang impeachable officer, hindi talaga uobra na makakasuhan ka man sa korte. Kasi pag impeachable officer ka, hindi ka pwedeng tanggalin directly or indirectly by any other means maliban sa impeachment proceedings. So, technically, kung halimbawa nakakommit ka ng isang krimen na ang penalty dito, removal from public office, hindi pwedeng ang gagawing ruta yung criminal case para matanggal ka dahil impeachable officer. So, ibig sabihin, attorney, sa ombudsman. So, hindi... Pwede sila mag-imbestiga, pero whether makakasuhan ng kriminal, ay impeachable officer nga. So, kailangan mo lang palang matapos siya sa Pwede siya termino. for Yan. purposes of impeachment, pwede naman mag-imbestiga. So, So, par- impeachment pa rin talaga. So parang presidente pala ang vice-presidente. Kasi sa saligang batas kasi, whether it's BP Sara o kung sino man yung mai-elect, yan ay isang binigay natin Alam mo, ang saligang batas, ang pinaka-author nito ay walang iba kundi ang taong bayan. So kahit pabor man sa ayaw mong tao o hindi, kailangan natin respetuhin yun dahil yan ay nasa saligang batas. Yan ang hindi nagagawa ng mga DDS, yung rumispeto. Pero dun Ganun din ang Pangulong Marcos. Kung ayaw mo, i-file mo ng impeachment. Pero yung tanong ko lang din kasi case. medyo interesting dun sa impeachment Kasi, so ngayon, di ba may nag-file din ng kaso kay kay BP Sara sa court sa korte mismo So kailangan niya munang mapa-impeach muna Opo, bago mag-proceed yung kaso na yon. So tama nga ako na Parang hindi, ganun. hindi talaga po pwedeng kasuhan si Sara Duterte So, hindi ka basta-basta. nakakatakot ni Amy na ano. Hindi pwedeng shortcut. Yung para bang parang presidente rin na antayin muna natin na hindi na siya bise bago natin siya Kasuhan sa sa Kasi korte. nga, it's a very tricky issue dahil nga impeachable officer. Ngayon, pagka kinasuhan mo ng isang anti-graft case, ang penalty sa isang anti-graft case,
kung makonvict ka, is perpetual. removal Oo. and perpetual disqualification. Paano mo gagawin yun? Impeachable officer nga. Kaya nga. So, ngayon... So wala pang jurisprudence pala sa ganun, no? Wala pa, no? May mga tila i-check ko lang. Medyo Pero- hindi ko pa na-research. Kasi parang kung di, parang meron ngayon pa lang dating, nangyayari ako sakali eh. bihira pa kasi yung Yung ganun pangyayari. sitting president o vice president na ano, no. Kasuhan. Pero madami yung mga presidente na kinakasuhan nga, impeachable officer. Immune from suit naman na tinatawag. May tinatawag tayong immunity from suit na generally sa presidente lang. Pero vice president, pwedeng sabihin wala siyang immunity from suit. Pero, since impeachable officer siya, pwede mong i-argue yun. So, it becomes a question of law. Attorney, di ba meron pong nai-archive na 7 article of impeachment? Tapos, meron po ngayon mas may idadagdag pa daw yung kay Ramil Madriaga. Sa tingin mo, attorney, ano po yung much better? Yung nai-archive or yung panibagong isinusulong na impeachment? Attorney, bago Ngayon. mo sagutin yan, napakaganda ng tanong ni Mima. Ulitin mo na lang yung tanong mo para mas Di ba, attorney, meron pong nai-archive na article of impeachment, which is yung 7. Siyempre nga, lumabag daw sa 1-year rule bar. So ngayon, dahil nga pwede na siyang ma-proceed this upcoming February, meron din po tayong nakikita na iilang grupo na nais pa pong magsampa ng impeachment complaint against kay Vice President Sara Duterte. And nag-come up sila na gusto nilang idagdag yung statement ni Ramil Madriaga. So, kung ako yung magtatanong sa'yo, attorney, ano ba yung mas prepared na sa tingin mo swakto para ma-impeach talaga itong si Sara Duterte, yung may idadagdag pa ba sila or yung 7 article of impeachment na nai-archive na bubuhayin lang muli? Okay. Siguro para mas maunawaan natin yung proseso ng impeachment, dapat maintindihan natin na ang impeachment process ay tinatawag nating isang political process, no? Tama naman ang Korte Suprema na may karapatan pa rin ang Korte Suprema na mag-interpret, no, ng processes kung paano umuusad ang impeachment. Pero as to whether or not ang isang impeachment complaint, 2, 3, 4, 5, 6, dapat mag-prosper. Yan ay purely political process at it will always be a political question on the part of the members of the House if they want an impeachment proceedings to progress. Ibig sabihin sa Tagalog, walang pwedeng question. Pagka sinabi ng House as a whole, sige, liable ka, dapat panagutan mo at nagbotohan sila at nakakuha yung sapat na boto, hindi pwedeng pumunta sa Korte Suprema. Sandali po, mali yung naging desisyon nila kasi yung merito ng kaso wala namang basihan. Bakit? Kasi nga, it's a political... Pag yung merit ng kaso, hindi pwedeng makialam sa Supreme Court doon. Kung tutuusin, doon nga pumasok itong naging kaso ni Sara na ang sabi ng Korte Suprema, pagdating doon sa merit ng kaso, dapat bigyan ng due process kung sino man ang sinasakot sa impeachment. Ano yung due process na yun? Sasagot lang siya. Sagutin niya kung papaano man, kung ma-justify ba niya o hindi. Pero hindi sinabi ng Korte Suprema na napapakialaman nila kung ano yung magiging desisyon. Dahil nga ito yung tinatawag nating numbers game. Tignan natin, balikan natin yung nangyari sa dating Chief Justice Corona. Kung saan nakatatlo siya na tatlong acquittal. Senator Miriam Defensor Santiago, Bongbong Marcos, now President Arroyo, Bongbong Marcos at si Joker Arroyo. Kita, Pag titignan natin, Joker Arroyo and of course Senator Miriam Defensor Santiago, pagdating siguro sa usaping batas, pagdating siguro sa pag-scrutinize kung meron nga bang basihan, dahil ang sinasabi nila yung hindi pagkakadeklara ni former Justice Corona nung kanyang dollar account, hindi naman siya serious ground for impeachment. So parang sabi niya, sino ba ang madami nga tayong dyan hindi naman talaga 100% nakakasunod porke Chief Justice dapat i-convict nyo.
pag titingnan natin, medyo may katuwiran, di ba? Ah. Yet, Political process nga ito eh. majority, Ang problema, political process nga ito. Yan ang problema. Whether naiintindihan ba nila o hindi, kagaya ni, sino ba yung action star, Lito Lapid. Kung kahit naman hindi niya naiintindihan, kung ano yung boto niya, walang pwede makialam. Nagmamatter pa din. So, In other words, no, bagamat didiskusyonan ang merito nito, at least doon pa lamang sa committee level, no, whether malakas o hindi, sa dulo it won't matter. Depende sa mga Dami. miyembro ng Senado. House, ng House muna. Kasi House mismo. ang House acts as the prosecutor. Sila yung parang Taga-usig? Usig. Mga judge, mga judge sila. Hindi. Sila Hindi. yung parang mga prosecutor. Prosecutor sila. So, kumbaga sa proseso ng batas natin, no, bago Sila ka yung piskal. bago ka makasuhan ng criminal, dadaan ka sa preliminary Investigation. sa piskal. Pag nakita ng piskal, may basihan, iaakit na sa korte. At pag inakyat sa korte, yung judge, yun na magde-decide. Sa impeachment, ang mga House members, ang prosecutors, titignan kung may basihan, base sa alituntunan ibinigay ng Korte Suprema, pero babalik ako dun sa usaping political exercise yan. So kahit sabihin mo man sa opinion natin parang malalim pero nagdesisyon na wala tayong magagawa. Or balik na rin natin, tingin natin mababaw, pero tinuloy pa rin ng House, wala tayong magagawa. Pag isinumite nila yan sa Senate, ang senator judges, as a matter of course, walang choice kung hindi dapat bistahan. Pero kakaiba itong huling nangyari kasi kahit na naipasa na sa Senate, ang Senate nagdesisyon na sandali, may kaso sa Korte Suprema, intayin natin. Pero kung tutusin, pwede rin nilang hindi na intayin yan dahil lang impeachment proceedings, no? Pagdating dun sa Senate acting as an impeachment court, sila ang Supreme kung tutusin. Magiging korte nun eh. Oo, sila talaga. Hindi sila pwedeng pakialaman ng Korte Suprema. Pero eto, kakaiba yung nangyari, hindi umaksyon, hinayaan nilang mga intayin ng Supreme Court. Kaya, although, pending pa for motion for reconsideration yan. Ang magandang tanong dito, sandali, kung pailan siya ng House ng impeachment, anong mangyayari? Doon sa una. Doon sa unang kine-question nila. Ako, sa pananaw... Ayan, mga walang ganyang pangyayari po nung mga dati, kaya medyo mahirap talaga. Ngayon, ito maganda. Kasi sabi nagbabago yung yung Supreme Court, may panibago na naman ang sabi ng Korte Suprema, February 6, pwede naman na siyang pailan. So, ang tanong, paano kung pailan siya ng February 6? Anong epekto nito? Ako sa tingin ko, bilang abogado, on a purely academic discussion, magiging motin academic na yung MR. Kasi pagka nag-file ka ng panibago, parang inabandon na mo na yung dati mong... Mababaliwala. Ay, attorney, may tanong ako. Mababaliwala. Di ba may nai-archive na article of impeachment? So, magbaback to zero ba sila ulit kapag... Yung, actually, ang sabi ng Korte Suprema doon sa kaso na yun, dahil in-archive nyo na, wala kayong action, parang SIM din yan na pinailan nyo na rin. So, parang na-violate yung 1-year bar. So, pwedeng ulitin. So magbobotohan ulit sa Kongreso. sa Kongreso. Hindi, dadaan muna sa committee on Binago ng binago ng Supreme Court yan eh. At kung susundin natin yung desisyon ng Korte Suprema, magbibigyan naman ng pagkakataon ang yung vice na sumagot. Presidente na sumagot at Sa doon committee pa lang. papasok yung kanyang mga abogado na para sagutin. So kung medyo masagot nila ng maayos yung mga akusasyon, medyo magiging subject to public discourse na naman yan. So medyo mabigat din yun. Ito nga kasi attorney, yung tanong ko lang dito, kasi di ba sabi nyo nga kanina, kapag nakapag-file sila ng bagong impeachment ulit, posibleng mabaliwala yung una. Opo. So paano yung naka-file na MR? So masusunod pa rin po ba yun sa susunod na mga impeachment? Yun nga ang sinasabi ko dahil Kasi nga kasi para magko-conflict yun eh. Pag, yun na nga. Kung ikaw ay may kini-question kang isang bagay,
Tapos yung pinaka-kine-question mo, ang ginawa mo ay opposite. O kaya, sinunod mo yung naunang desisyon na sinabi, mag-file na lang uli. Ano mangyayari sa MR mo? O yung MR nga Hindi mababaliwala lang din yun. Pwedeng Baliwala. ganun. Sa akin lang, ito'y academic discussion. Hindi natin alam kung anong sasabihin ng Korte Suprema doon kung sakasakali. Kasi actually, merong mali sa, kasi sabi ng, merong quote si Leonin dun na ang quote Justice niya, Leonin. Justice Leonin pala, sorry. Si Justice Leonin about sa ABS-CBN na kinote niya. Pero sabi ng ABS-CBN, wala naman kami binabalitang ganyan. Hindi, yung source na yung source, hindi oo. daw dumaan sa plenary. Pero pag binasa po kasi ninyo yung buong desisyon, 94 pages isa lamang naman yun sa naging basihan ng Korte Suprema. Isa lang sa marami pang Isa, iba. madami pa rin. Marami pa Kaya siya. talagang medyo mahihirapan at pag titignan mo naman yung mga bumoto may mga appointee rin ng hindi naman lahat appointee ng dating Pangulong Digong. Ang tingin ko ho dyan, ito again, academic purposes, dahil nga taon-taon na lamang pagka merong kalaban na justice, kalaban na pinapanakot palagi ang impeachment. Kaya nga. So, doon sa desisyon ng Korte Suprema na sinulat ni Justice Leonin na sinang-ayunan ng majority, nabanggit niya yung historical perspective. So, sa aking pananaw, may katwiran din naman ng Korte Parang Suprema nagagamit na lang impeachment na wag nating i-weaponize. At least bigyan mo man lang ng proseso. Ang ginawa kasi nila, in-interpret din naman nila yung rules ng House. Kasi sa rules ng House, pag nakuha mo na yung 1/3, hindi mo na kailangan furnishan ng kopya. Sabi ng Korte Suprema, hindi. As part of due process, whether nakuha mo na yung botong 1/3 o majority, bigyan mo pa rin ng kopya at pasagutin mo man lang bago mo itaas. Iakyat. So, hindi naman din magdedesisyon ng Korte Suprema ng baliwala So, tingin ko, tas ang nangyari kasi doon, inintay na muna yung fourth impeachment complaint bago. Talagang, kumbaga, pinalakas muna yung kaso Parang ganun So, tingin ko, meron ding kagandahang epekto yun. Bakit kamo kung susunod na nakakasawa na rin po kasi yung taon-taon may impeachment na hindi malabo na baka ang susunod na i-impeach kung kalaban ng present administrasyon ng Buopo baka ang i-impeach si Boying Remulla. So anong gagawin ni Boying, ni Ombudsman Boying? I-invoke niya yung Duterte impeachment case. Sandali. Hindi ako basta-basta pwede i-impeach. Tama. Magagamit niya yun sa sarili niya. So, may dahilan. Lahat ng nangyayari sa sambayan ng Pilipinas ay may dahilan. At yun nga, may wisdom din yun Napaka-komplikado. So, magkagad tayo. May natutunan ako dun Diba? Napaka-komplikado ng impeachment. So, ayun na nga sabi nga natin, hayaan na lang natin ang ang panahon ng magpasya. Ano lang may naman yan. impeach talaga. Weather. Sabi ko nga, kung talagang itutuloy, numbers game lang naman. Bibigyan mo lang ng kopya kahit ba anong depensa sabihin niya. Pero kung buo, kung buo na yung isip decision nila, kahit ano walang pa magagawa. sabihin mo, okay, noted. Pero endorse kasi, natin. insan may kasi, yung hawak kasi ng committee ng impeachment, si Luistro. Committee of Justice, di ba? Sa House. So, At may chance, hindi, sigurado numbers naman, game, talo naman ng kampo ni Sara Hindi, sigurado naman yan ilalatag yan sa plenary. So, ang tanong, ano ang magiging partisipasyon din ng Pangulong Marcos? Pagka sinabi ng Pangulong Marcos na wag niyong ituloy ang impeachment, di ba co-equal branches sila, Hindi opo, pero sasabihin ng Pangulo yun, hindi bilang Pangulo, kundi bilang leader ng political party. Dahil siyempre may party stand yan Ano ba ang stand natin? Boboto ba tayo for or against the impeachment? So, I think meron din namang yan. Baka meron ding... Merong impluwensya pa rin yung Pangulo. meron, maaari. Pero... hindi natin masabi. So, on paper dapat wala. Dapat on paper Pero attorney, at insan, Mima, isa lang ang sigurado ko dyan. Wala silang numero. Kulang sila pagdating sa botohan. Sa Senado? Sa Senado. Pero sa House meron. Malabo rin. Pagkatandaan mo, hawak pa rin ng idol mo yung kongreso. Di ba? Kaya malabo pa rin, di ba?
Madami actually very interesting siya na makita. Actually ako sa personal kong pananaw na make or break to. Kasi pag nasagot niya yung mga kailangan talaga kung lalabanan mo matibay. Kasi pag nasagot naman niya yun at ang maging narrative sa public discourse yun naman pala ganito naman pala baka mag-boomerang din. So talagang yan ay katakot-takot na pag-iisip. Yung parang para maliwanagan na attorney yung mga manonood na baka maipaliwanag nga naman ni Sara na yung Mary Grace Piatos ay totoong tao. Totoong tao yun. Baka may lumabas na Mary Grace Piatos. Baka may lumabas na may pangalang Mary Grace Piatos talaga na pinanganak noong 1980s, 1970s. Baka baka mapatunayan din ni Sara na yung puno nagsusurveillance. Yun, baka kasi may tree planting kasi. At saka niya rin, mapatunayan niya na 1 milyon ang bayad niya sa rest house ng kanyang mga itinatago. Yun. Pati yung free kailangan sakay. makita talaga na yung nagamit ang intelligence fund sa anti insurgency campaign. Yun ang kailangan pakita niya yun. So, attorney, intelligence ba yun? Yung paggamit ng pondo sa safe house? Yung paggamit ng pondo sa sa tree planting? Yun ba yun Yan yung... ang mga hindi ko masasagot sapagkat intelligence? Walang confidential fund si attorney. Okay, hindi niya alam yun. Kasi di mo sa pagkakaalam ko... malawak din kasi ang definition ng confidential fund. And yun nga, siguro magandang diskurso rin to na bakit nga ba halos lahat ay may confidential fund. Dapat kung tutuusin, limitado lang Dahil naaabuso din ito talaga. Ayun na nga po, attorney, kasi nga, sabi nga ng social media, ang confidential fund ni Sara Duterte ay mula nung mayor pa siya, na talaga naman limpak-limpak na salapi yung dumadaan sa kanyang palad para sa confidential fund niya. Palibasa, syempre, tatay niya, presidente, kaya napapaboran siya. Ganon nga rin naman, pati kapatid, di ba, napapaboran pagdating sa mga project, tulad ng flood control project. Sinasabi nga ni Trillanes na nakakabuha ng 51 billion mahigit itong si Pulong Duterte. Nung time ng kanyang ama. At walang komisyon. Walang komisyon hanggang ngayon, nananatiling lihim pa rin. Dahil hindi pa rin naiimbestigahan at hindi pa rin siya nagpapaliwanag. Pero kailangan malinawan din natin. Hindi porke nabigyan ka ng insertion o krimen na agad. Sa dulo, kung ito ay hindi ginawa o kaya depektibo yung ginawa, dun nagkakaroon ng kaso. Kaya siguro maunawaan natin kung bakit napakatagal ng progress ng mga kinasuhan sa flood control. Dahil nga kailangan ng matibay na ebidensya. Yan. Hindi mo kakasuhan dahil may insertion. So, dito na papasok. Kakasuhan mo dahil nilustay ang pera. So, dito na papasok yung sinasabi nga ng Pangulo na gusto niya masigurado yung pananagot ng mga may kasalanan pagdating dito sa flood control scam. Yes. Ang mga taong bayan, lalong-lalo na yung mga kapanalig ni Duterte, nagmamadali na yan. Sabi nila bakit daw ang tagal-tagal? Hindi yata naiintindihan yung proseso. Meron tayo kasabihan, Mike, na haste makes waste. So ikaw ba pagka nilutuan ka ng mahal mo sa buhay, gusto mo bang minamadali? Syempre gusto ko yung hindi hilaw. Yun. Di ba? Hindi mo naman. Actually, pinaliwanag ko na yan Para bang ikaw gusto mo hainan ka ng nakusel sa Ilocano di ba? Yung nakusel, yung bang hilaw, yung pag kinagat mo matigas pa yung kanin, yung bigas. Di ba? Siguro nasubukan mo rin yung mima, dahil nagsasaing ka naman sa banga, nung araw. Di ba? Ano ko in real? Real talk. Tama, di ba? So ngayon, ganun yon. Kapag kami nadali mo, nahihilaw talaga yung pagkakaluto para mas maunawa ng manonood. Pero kapag ka naghintay ka, pasensya, makakakain ka ng maayos at masarap na kanin. Yun nga kasi ang gusto nila. May makulong na para may makita. Yun yung gusto Hindi nila. natin naman masisisi ang taong bayan. Kasi, grabe naman Oo, Grabe. diba? Pero attorney So, yung sana may mga big fish na
talaga namang Yung Diskaya attorney, hindi pa ba yung big fish? hindi kasi sila politiko. Hindi pa eh. So, ang hinahanap ng taong bayan, yung mga... So shout out kay JIL. Yan. Pero teka, may nag-leak kasi. Nilik ito ni Amy Marcos na sa January 15 daw, meron na daw hong kakasuhan. Bakit parang mas magaling pa siya sa ombudsman? Pero parang halos inayunan din naman ni ombudsman eh. May makakasuhan o may makukulong? May makukulong. Makukulong. Makukulong Di ba na makukulong. dapat kasuhan muna bago makulong? May kaso na kasi. Mahirap naman yung ikulong mo muna bago mo kasuhan. Ganito po yan, kung ang preliminary investigation ay nagsimula pa lamang kailan lang, may mga pamamaraan ng ang mga abogado ng mga nasasangkot na medyo madali ng Madali kaunti, ng no? kaunti. Hihingi ng extension of time Kasi, to file. So, hanggat hindi mo na i-exhaust yung proseso, hindi pwedeng punta ka sa court. Ay, attorney. Ay, So, sige, ano. tingin ko, baka naman na... Nakaproseso pa lang kasi insan eh. Kasi nangyari dito, nung December, doon pa lang nabigyan ng copy si Bong Revilla. Yun pa nga eh. Kakasabit pa lang eh. Hindi, ganito na lang. Nag-file ng MR sila, kakasagot lang nila nung nakarang araw. Hindi, ganito na lang, attorney. So parang fiscal pala yan, ano? Hindi. Proseso. Attorney, sagot-sagot. para sa mga manonood, ipaliwanag mo na lang sa amin at sa mga manonood ang proseso para makulong sila from, di ba, NBI. Hindi kasi non-bailable case kasi, kaya makukulong talaga sila kapag may kaso. Ganito po yan. Di ba from preliminary investigation hanggang sa pinaka ano? Ganito po, para mas maunawaan natin, tayo po ay may 3 branches of government. Ito po ang tinatawag nating ehekutibo, lehislatibo, at judikatura. Executive, legislative, Judiciary. at judiciary. Ang trabaho po ng legislative ay gumawa ng batas. Sila po yung gumagawa ng batas. Ngayon, itong mga batas na ginagawa nila na ultimately pipirmahan ng Pangulo para maging batas, ang mag-e-enforce po nito ay ang tinatawag nating Executive Department. Ang Executive Department po, ang nangunguna po dyan ay ang Pangulo. At under ng Pangulo po, meron po siyang tinatawag na mga alter ego o representative. So, kung ito ay involved ang pera, no, meron siyang Department of Finance, no, na dating pinangunahan ni now Executive Secretary Ralph Recto. At meron naman mga election laws na ini-enforce COMELEC naman yan, no? Although a constitutional body ang COMELEC separate, pero sila yung in charge doon. Pero kung mga criminal laws naman ang ini-enforce, ang nangunguna po dyan ay ang Department of Justice. At andyan din naman ang ombudsman kung involved ang public official. So yung Department of Justice, ang alter ego po ng presidente dyan, yung Secretary of Justice. DOJ. At dati pong pinangunahan ni Boying Rimulya at ngayon dahil na-promote na siya sa ombudsman, iba na yung nakaupo. Yung DOJ, since sila ang nag-e-enforce ng batas, lahat ng kaso as a general rule, kailangan dumaan sa tinatawag nating preliminary investigation. Ito pong preliminary investigation ay isang proseso kung saan bibigyan ng pagkakataon ng nasasakdal na sagutin yung paratang sa kanya. At pagka nasubmitin ng lahat, no, ebidensya nung nanguusig, ebidensya nung inuusig, titimbangin na ng piskal, no, ng prosecutor sa DOJ kung sino yung assign. Titimbangin kung meron bang DOJ pala yung para maging fiscal. meron bang tinatawag na reasonable certainty of conviction? Yun na yung criteria ngayon. Dati probable cause lang. Dati probable cause, may krimen ba? O meron bang posibilidad na siya ang responsable sa krimen? Yun lang, ganun kanipis ang probable cause. Pero ngayon, hinigpitan ni Remulla, ni Secretary Remulla din. Certainty At of ginawa conviction. nila reasonable certainty of conviction. So, titignan na, ano ba mga ebidensya nito? O, may verbal evidence, sandali, may natitrace bank, o mukhang ano nga, o kaya may literato yung mga project, warak-warak, wala talaga, may probable Parang cause. nawala na yung elements of surprise nun. So, kung lahat ng mga elemento ng krimen mukhang present, kahit hindi pa beyond the moral certainty, sinasampa na ngayon ang tinatawag nating criminal information sa court. So, kung dati ang kaso A versus B, yung umuusig at inuusig, pagdating sa korte, people of the Philippines versus yung inuusig na.
So this is now the complainant now is the people of the Philippines. At dito, yung once nasa korte na, yung korte naman na ang mag-handle ng proceeding. Pero itong final sa mga senador na to, sa Sandigan Bayan po ito, no? Oo, dahil sila ay beyond grade 27. So, sila ay kung sakaling makakasuhan, Sandigan Bayan. So yung magdi-decide pala kung makakasuhan sila, DOJ pala. Hindi, opo. Hindi, actually, ombudsman. Ombudsman. Kung grade 27 and above, no? At, pero ganun din, ang ipinapile din ay criminal information. Pero ito yung tanong kasi ngayon dito, kasi May, I don't know, baka may joint panel ang DOJ at ang ombudsman. posibleng ganun din po. Oo, para mas madali. Kasi may mga public official, may mga private official. Pero ito po kasi nangyari po kayo sa update dyan sa kaso. Kasi may mga testigo nga na tinuturo si Joel Villanueva at si Jinggoy, no, na nag-retract ngayon. Balita to ngayon na itong mga district engineer ngayon na sila Bryce Hernandez. si Bryce Hernandez, Oo, si Alcantara at si JP Oo. Mendoza ba yun? Oo. Ah. So nag-retract. So anong magiging implications ito ngayon? Yung pagre-retract nila, apparently, kaya silang nag-retract kasi hindi pa sila ina-admit Ng WPP. as sa Witness witness protection. protection. So later on, kung ano naman yung sinabi nila, pwede rin naman nilang dahil ito inaamin na ito pa yung ibang information hindi ko sinabi. Pwede pa rin yun. Pero syempre, pwede din maka-apekto dun sa kaso yun. Kung talagang kung yun lang yung tanging ebidensya, yung sinabi lang nila. Pero kung kahit yun ang sinasabi nila, may nasabi na silang una at may mga corroborative evidence, kahit ngayon na dinideny nila, hindi pa rin sapat yun. Kung may ebidensya talagang nagpapatunay na Opo, kung nangyari talaga, kung ano man. Pero kasi attorney, no? Nagsoli na ng daang milyon itong Henry Alcantara Hindi pa ba sapat na napatunay na talagang may kinalaman siya? Ay, sapat na yun. Si Auntie Claire! Kayo ba'y susuportan nyo kung sakasakali? Siyempre naman, bakit hindi? Unang-una magaling na abogado. Wala pa sinasabi. Teka! Excited ka naman Alam nyo, sa mga nanonood, hindi po nakakaalam, kaibigan din ni Attorney DJ yon. Si Attorney Claire. May mga kaso kaming nagkakabanggaan noon. Normal lang naman yun. Kilala naman ako ni Claire. Diba? Pag nakikita ko niyan, nagpapa-picture pa siya Actually, nakasama ko siya nung araw. First year ata ako nung sa law. Fourth year siya. Nag-MC kami sa UST. Parang mas matanda siya sa'yo. Mr. and Miss, sa mga Mr. and Miss Civil Law. Alam mo ba na may merong parang sinasabi nga ng iba pagka ako'y nakalive, bitter daw yung ibang mga abogado sa kanya. Dahil nga nakasama sa mga ilang laban sa social media. Ngayon parang nagiging kaaway nila. Hindi naman tayo ganun, magkahiwa-hiwalay man tayo. Ay, tulad niya, kahit man mapunta kayo sa AAA, okay lang naman sa atin, Di ba? Walang kaso. Walang personalan, pero trabaho ito lang. nga, attorney, baka mamaya mayaya ka ng isang debate ng mga kritiko ni Attorney Claire Castro. Ikaw ba papalagan mo yung mga ganyan, yung mga panawagang debate? Ganon. Hindi naman siguro, naimbitahan tayo dati sa Billionaire News Channel, isang platform na hindi ko nga alam, debate pala So, Surprise! Pagdating ko doon, sinabi lang kasi sa akin yung topic at yun, nabanggit, sir, alam nyo na yung platform ng ating debate. Sabi ko, anong debate? Sinong nakadebate nyo nun? Si Dean Amado Valdez, Dean ng UE. Tungkol sa family law issue naman. Okay lang naman yun. Basta respectful, ang huntahan at constructive. Wala naman problema kasi kaming mga abogado po, we are just advocates of the law. At hindi ito personal. Bakit uso sa mainstream media yan, na mag-i-invite tas debate pala hindi alam ng Pero ng ito, guest, no? Ay, di naman. Lang. Siguro ako lang yung nag-assume Hindi kasi meron, na alam. kasi nangyari din po kay Attorney Claire yun na hindi niya alam na makakarap niya pala si Malu Tikia. Hindi ko alam na yung platform nila kasi bago lang din yung BNC naman noon. Ang mga imbitasyon sa akin noon ni Karen Jimeno nung sa Legal Help Desk about the law lang. Meron pala mga posisyon na pero okay lang yun of course. Pero hindi naman tingin po ko, personal. attorney, kasi ikaw mahinahon ka magsalita, no?
Kasi may napapanood ako yung mga mahilig maghamon ng mga abogado. Si Nakikipagsigawan di ba? Kilala ko yun, sa letrang L. Oo. Wag Itago na lang walang banggitin. itago na lang Oo. natin sa pangalang L. Oo. Ano yung L? Ha? Libayan. Coverboy Hindi. pala. Pero attorney, eto na nga. Bagong kapapasok lang na balita. Isang interview ay nabanggit nga si Attorney Claire mukhang tatakbo bilang senador. Aba, Ah, bago yan pwede kasi abogado Oo naman, naman oo di ba? Hindi, tsaka tingnan din natin yung track record ni Attorney Claire Oo. bilang abogado. Oo. Kung ano ba yung mga naging Siya naging naman advocacy niya. Ang maganda naman kay Claire, hindi naman siya empleyado. Hindi naman sa minamaliit natin yung mga iba na empleyado lang na lawyer o vlogger lang na lawyer. Kung hindi si Attorney Claire ay nagpa-practice So ako napakataas ng respeto ko sa mga abogado na talagang naglilitigate, pumapasok sa korte, at lalo na yung at the same time, nasa academe, tapos nagpa-practice. Nagpa-practice, yun ang mahalaga. Kadalasan, purely academe ka lang Oo. yung iba naman, purely practice Oo. lang. Bibihira yung mga nagpa-practice, hardcore litigators, and then meron ding side ng pagiging academician. Yung iba pa nga dyan, doktor pa ng civil law. Pero attorney kung baka baka hindi mo pala lang yun, alam ako pala o na hindi yun. mo pa hindi pa nachichismis sa'yo, nagkaroon ng panawagan ng debate kay Attorney Claire Castro labang kay Sara Duterte. So si Sara Duterte, kilala naman natin na walang practice yan. Sabi mo nga, academe. Etong si UC Claire, may practice, may academe, tingin mo. Depende sa pagbabatihan, didebatihan, Kasi syempre, kung public service ang pag-uusapan, linya ng Vice President yan. So, mahirap din. So, depende kung anong Hindi natin pwede pangunahan. Kung Pero sino hindi mas nga, magaling. hindi tinakbuhan yung debate. Hindi natuloy. Hindi natuloy. Ayaw ni Sara Duterte. Oo. Sabi nga namin. Maaaring ayaw niyang patulan, siguro, or baka pwedeng alam niya na kung ang pag-uusapan ay law practice at mas malawak na usapin, hindi niya linya. So, we can May only partida survive. na nga, attorney. Alam mo kung ano partida? Si Sara na nga mamimili ng pag-uusapan at pagdidebatihan Yun yung partida. Para lamang na siya. Kaya lang wala. Ayaw talaga Anyways, hindi na mahalaga yun kasi umayaw na. Siguro sa susunod na election, kung magkakatapatan, sabi mo nga tatakbo senador. Sa bagay. Pagkakataon nila yun para magkaroon ng debatihan. Ngayon, eto na. Kung tatakbo senador si Auntie Claire, Anti-Claire. gagamitin na natin kasi tumatak na sa tao yan Anti-Claire sa Senado. Auntie Claire sa Senado. Di ba? Bomba. Sa 2028, abangan nyo. Noko! Kung ako yung tatanungin dyan, Boss Mike, bakit naman hindi, di ba? Oo, may karapatan. Magiging Hindi, tsaka vlogger si pagka Mimo. Senado, Hindi kasi, attorney kasi, may mga, okay, Senate, sige. madami naman kasi kayong pagpipilian Kaya malaki din yung chance Tsansa. mo kung meron kang solid following. Mas mas maganda na lang yung merong alam sa batas kaysa naman yung Siyempre naman. artista, puro lang Kaysa naman yung tanggol ng tangkol sa China. Oo, di ba? oo. Di ba Hindi si naiintindihan ng Hindi naintindihan nyo. Atakdog lang, di ba? Pero hindi kasi meron din kasi yung abogado na Na? sinabi niya na walang West Philippine Sea. Ayun na ay sinasabi ko, tinutukoy ko Abogado na yan Oo, dahil gustong-gusto namin topic yan kapag ka China at saka Ayoko West na Philippine Pero Sea. binawi naman ata. Binawi Binawi naman niya, yan binawi. nung, matinding pagkakamali niya na parang invento lang daw hindi mo may aalis. Maski ibang bansa, may kanya-kanya rin tawag. At dapat yan nire-respeto rin. At saka kasi maraming nagalit na tao nung sinabi niya na Kasi narrative natin kasi yun Invento West lang Philippine. natin ang invento West lang daw Philippine yung Sea. West Philippine Sea. At Naku saka po. ayun na nga. Galit din sa akin yun. galit na galit sa akin yun. Medyo napipikon kasi yon minsan. Dapat pag ikay public official, medyo hindi ka dapat nga balad siguro. Paano yun, attorney? Napikon siya nung tinanong ko lang. Oo. Paliwanag ko pa ba? Sige! Ganito yun, attorney. May content ako na yung picture niya, 'di ba tumatakbo siya bilang senador. At itong picture ni Kibuloy, tumatakbo din bilang senador.
magkadikit. Sabi ko, syempre nai-issue si Pastor Kibuloy nun, 'di ba? Madami siyang isyong kinakaharap, na kulto daw yung KOJC, ganyan-ganyan. Pero wala akong sinasabing kulto, ngayon, syempre, 'di ba? Ano din siya, religious din si Senator Rodante Marcoleta. Tinanong ko lang, bakit hinayaan mo na magkatabi? Mayroon bang nangyayari na hindi namin nalalaman? Pinagalitan ako. Nagalit sa akin. Nag-viral kasi. Sa Congress yan, sa Congress. Nag-viral kasi yung video Nag-viral niya. kasi, attorney. Kaya kung hindi naman nagba-viral, kahit anong banat mo, hindi naman pinapatulang kasi. Fake news daw ako. Hindi siya nakatulog no kasi Sumigat ka nun, di ba? Oo. papatawag siya nun pero hindi siya nakatulog. Hindi ka na aking patawag. Papatawag daw ako. Hindi, okay lang yun. Kasi pag pinatawag ka naman, malaya ka rin naman magpaliwanag. At syempre, kung ito yung mga tumatakbo, natural lamang na magtatanong talaga naman ng... Wala namang masama sa tinanong ko, 'di ba? Bakit magkatabi yung picture ninyo ni Kibuloy? Masyado ngang naapektuhan kasi baka isipin ng tao, bakit nga naman sumasama sa isang nagpapakilalang may-ari ng sanlibutan at may-ari ng kaluluwa mo. Tapos ang malala dito, Boss Mike, nung nagkaroon na ng hearing, pinaliwanag niya yung side niya. Ang sabi niya naman doon, hindi ko naman alam, supporters ko naman yung naglagay doon. Ngayon na nalaman mo na supporters yung naglagay doon, bakit hindi mo kinall out? Bakit okay lang yan sa'yo? Hinayaan ka mo. Hinayaan mo lang Siyempre kasama nga naman yun sa pangangampanya. Sayang naman kung tatanggalin pa. Malaking billboard kasi nun laki ng billboard SX yun di ba? Diba? Nakita ko rin natin. Maski ako actually nagtanong din. Sa isip ko, uy, ba't pumapayag to na? Kasi diba, attorney? magkaiba ng doktrina na ipinatutupad. Pero, yan siguro yung isang downside, no? Pag tumakbo politika, hindi mo maaalis na may magtatanong. Magtatanong. Diba? Dapat sa mga politiko dyan, bawal kayong balat sibuyas. Di ba? Pati sa mga vlogger. Teka, balikan na natin yung topic natin, baka kung saan pa tayo mapunta. Alam mo naman medyo Mainit. pekunin yun. Diba? Basta mahalaga, planchadong-planchado yung buhok niya ron. Di ba? Yun lang naman mahalaga dun Ang ganda ng pagkakahulma ng buhok niya ron. Tama! Attorney, tanong ko, eto na nga, dahil nga itong bawi ng testimonya nitong si Henry Alcantara, na tila ba sinasabi niya wala kang magtuturo sa akin na may kinalaman ako dyan sa flood control scam. Wala rin mga dokumento na may ibibigay o maipapakita na ako'y may kinalaman dyan. Pero nauna na nga, yung sinasabi ko na isang lamesa na 100 milyon ang halaga na isinurrender mo. So ano ba yun? Di ba yun nagpapakita na pag-ako mo at pag-amin mo na merong ngang ginawa ikaw na kasalanan sa pondo kaban ng bayan? Ayun ay malinaw na patunay na may tinanggap ka sa proyekto. Pero hindi pa enough yung para sabihin na ito ay galing kay ganito o para kay ganyan. Dahil yung kailangan mo pa ng ibang ebidensya. Ako sa tingin ko, dahil nga hindi pa siya na-admit sa witness protection, maaaring na-advise siya ng kanyang mga abogado Pero, na mag-deny ka muna. Pero ayun yung ayun daw yung dahilan niya, sinabi niya rin on public na dahil na nagsalita na nga kami, hindi pa kami na-admit sa WPP, no? So, i-retract namin yung testimonya namin. Pero inamin niya Pero kung babawiin mo rin naman pala, sayang naman yung 100 milyon mahigit. 110 million yata yun, attorney. Pero isipin mo, magkano kaya yung katotohanan ng... Oo, kasi yun ay binalik Di mo alam kung magkano yung... Hindi, daw may babalik pang karagdagang 200 milyon. So, ibig sabihin, 300 milyon mahigit yon. Yung ibabalik niya. Pero ito attorney, tanong ko lang dito, no? Kung sila ba yung ma-admit sa Witness Protection Program, so ibig sabihin ba nun, hindi na sila makakasuhan? Well, criminally. Hindi sila makukulong dahil sila nga ay testigo ng Estado. Pero yung mga nakalimbat nila sa dulo, ipababalik ng parang magiging civil case na lang yung kaso nila. Civil na lang. Yung restitution na tinatawag. So wala nang kaso. So yun pala yung hinahabol talaga nila na kaya siguro nagbabalik ng pera. Nagbalik sila ng pera, initiative na lamang nila yon upon the request of then Secretary Remulla. Kasi nga, sa pagbinasa mo yung batas, didetermine ng korte kung may krimen. Siyempre, dahil criminal case nga Pag na-determine ng korte na may krimen,
at may nakuha ang pera, o babalik yung pera. Yung restitution, kung tutuusin, sa huli na talaga. Pero, hindi din naman bawal kung sa una pa lang ibinigay na nila. So, ayos din yun. Maganda rin yung ginawa ni Secretary Remulla na sandali, bago namin kayo kausapin, magbalik muna kayo. Pero Kasi sa dulo, para sa bayan din yun eh. Ilang eskwela nang mapapagawa ng... May luxury cars pa nga binalik eh. diba? Hindi, si Bryce Hernandez, ganun din? Hindi, luxury cars pa lang. Hindi, Kotse I mean, Nag-retract na din eh. Nang kanya Sabi. sinasabi. Oo. So yun, halos lahat itong mga nagsasabi na hindi naman amin yan mga yan, sasakyan pera, kaya binabalik namin. Kaya nga sa dulo, magkakaroon niya ng memorandum of agreement sa prosecution na, sige, magtitestigo kami, pero ito yung mga sasabihin namin. So, magkakaroon din ng linaw yan. Kasi yung Saka yun lang yan. bali-balita kasi, mukhang isa lang ata yung, makakapasok sa Witness Protection Program eh. Mukhang si Bernardo lang ata eh. Mukha lang Hoy, speaking of Bernardo, may chismis ako. Chismis lang naman ito eh. Di umano. Ayon sa aking budwit, ayan di umano, attorney, etong si buti na banggit nyo, etong nagngangalang si Bernardo ay nagpapagawa raw ng malamansyon na bahay Saan? dyan sa Batanes. Ba't sa Batanes? Ayon sa ating bubwit Oo. alam mo naman kapag maraming pera, hindi mo na alam kung saan ilalagay, di ba? Kahit saan, basta natripan mo, may pera ka, sige lang na sige. Pero napakaganda nga naman dahil ang iyong tanawin ay yung Malaparaiso na karagatan at nakaharap ka sa pinagtatalunan na West Philippine Sea. Di ba? Meron diyang kung maalala niyo yung si Abad na na issue diyan sa fertilizer di ba? Parang ganun din. Mas Abad, Katabi, magkapit bahay daw. Kaya lang nahinto mula ng Nakabistuhan na. Nagkabistuhan na sa sa DPWH. Grabe, no? Nakakalungkot. Sa Pilipinas, yung mayayaman lalong yumayaman at ang mahihirap lalong naghihirap. Yan na nga. Oo. So kung hindi ka didiskarte ng sarili mo at katulad ng mga DDS na walang ginawa kundi Manira. makiusyoso at tumutok ng tumutok sa mga chismis ng kagaya nila, habang buhay ganyan talaga kayo, hindi magbabago. Doon sila kumikita eh. Ang kumikita dyan, syempre, yung mga katulad nyo ni Takero. Di ba? Pero yung mga osyosero, yung mga followers nyo na naniniwala sa inyo, syempre, ano yun? Kung okay yung kung libangan nila pag may oras lang sila, nanonood sa inyo o tumututok. Pero yung nakikita natin na halos buong araw nakaantabay, may mali na dyan. Abay, kailangan nyo natulungan ng sarili para mapaunlad yung sarili nyo. Entertainment lang. Oo. Yun. Panghabang buhay. Oo nga. Kaya nga sabi ko sa mga manonood ko, na mga nanonood ngayon, unahin nyo sarili nyo bago kayo matuwa sa mga joke ko sa inyo. Tuwan-tuwa kayo kay Hey! Ganon, di ba? Sige nga, Takero, gawin mo nga yun. Ikaw nga. Ayun, ano ngayon, attorney, etong saan patungo na ngayon? Sa tingin mo lang tanong ko. Ang tanong, saan na patungo itong investigasyon diyan sa flood control scandal? Ako sa palagay ko, kung since meron nang na-appoint na ombudsman, para mas mabilis, maaaring i-abolish mo na yung ICI. Tapos mag-joint investigation ng DOJ at ombudsman para mabilisan, mapabilisan. Pero sabi nga ng aking ang aking pink palaka, nais na rin ng Pangulo na i-abolish na nga yung ICI. Kasi one-man commission na lamang siya ngayon, di ba? Kaya nga, kasi nagagamit ng ilan na mga politiko para magpapogi dyan. Kung inyo maalala, attorney, may mga politiko dyan na hindi naman nakasali pero sinisingit ng pilit yung sarili. Oo. So, sabi ng Pangulo, mukhang naaabuso na ito. Kaya siguro dapat
i-abolish na nga. Pero yung nakakatakot lang kasi dito sa flood control scandal, no, na baka matulad kay Napoles ba? Na walang napakulong ng mga senador, si Napoles lang yung tinuro. Yun Baka naman. mangyari ito, baka... Mali ka na walang napakulong na senador, insan. Napakulong si Estrada. Hindi, pero ano eh, Napawalang sala. napawalang sala. Hindi. Si Revilla napawalang sala. Oo. Si Jinggoy nakapag-bail. Oo. Samantalang non-bailable case po dapat yun, di ba? At naka-appeal pa ata. Sabi nga ni Mandong na manghihilot, hindi mangyayari yan kung walang tulong ni Digong. Yun. Alam mo ba 'yon? Hindi kasi kung merong na police nung dati sa mga NGO, mukhang may diskaya kasi ngayon na mukhang sila ata ituturo. Pero kung tutuusin kasi Mike, dun sa paliwanag ko kanina na may executive department, may legislative, once nakapile na, yung judiciary, kung tutuusin, kahit ano sigurong pakiusap ng Pangulo na pawalang visa o wag i-convict, kung malinaw naman yung ebidensya, parang dapat naman ma-convict. So, sa tingin ko, baka nagkaroon ng problema rin doon sa ebidensya sa pagpo-prosecute. Posibleng may pagkukulang din yung Oo. yung mga abogado. Maaari yung mga nagpo-prosecute. Kasi yung may napakulong mga kay Bong Revilla, si yung age niya lang eh. Ayun ang nag-guilty dun eh, yung age ni Bong Revilla. Or Pero na si Bong nakakuha hindi. kasi ng magandang alibay. Hindi ko alam yan, yung tao ko lang Pero alam po ninyo, yung isang nag-dissent na justice doon sa kaso ni Bong Revilla, si Justice De La Cruz. Nakikita ko yan at ako'y nag-a-appear din sa kanya nung araw. Napaka-parehas na tao niyan. At sa kanyang dissenting opinion, sinabi niya na paano mo sasabihin na hindi mo alam, ikaw pa nag-follow up. Parang ganun eh. So sa kanya may basihan eh. Kaya lang, doon sa dalawang justices, sinabi, wala. Kaya supposedly, siya yung ponente ng decision. Ngayon, siya na yung naging dissenting kasi na-overtake siya nung dalawa. Pero attorney may kung hindi ako nagkakamali lang tama niyo ako pagkamali ako Parang may narinig ako na isang kung hindi yata si Boeing ba yan o iba, hindi ko sigurado na tila sinasabi niya na meron din daw corruption sa katulad ng mga Supreme Sa Court, Sa judiciary. Oh, 'di ba? Sino may sabi nun? Si Boeing ba? Hindi ko alam Boeing Remulla. kita mo. Tama tayo. Sumagot din si Justice Leon. Di mo alam yun, structural yung ating Nakinig ko lang yan ngayon. corruption. Pero napaka-komplikadong bagay. Kaya sa dulo, nung naalala ko, tinanong ako sa isang interview ni Atty. Karen Jimeno, dapat bang baguhin yung sistema ng funding para hindi na gastusin sa mga flood control controversies yung pera ng bayan, palitan yung structure of government and all. Alam mo, ang sagot ko, napakasimple lang eh. Panahon na talaga para tayo bilang mamamayan as a people, we have to go back to our basic values. Kasi sa panahon ngayon, yung dishonesty, yun na yung general rule eh. Tapos pagka-honest ka, parang exceptional ka. Baliktad. So tingin ko, dapat ibalik sa pag-aaral yung honesty, yung integrity. Kasi kung may integridad ka, hindi mo naman kailangan, walang magiging corrupt eh. Kaya lang ito yung bagay. Ngayon, pag dishonest ka, wow, cool naman nito. Kasi, ganun na ngayon. Alam mo kung bakit, attorney? Ito, sa aking obserbasyon lang Mima, tsaka Takero, attorney. Kasi parang naging tama yung mali sa paningin ng taong bayan dahil dito sa matandang to kay Digong. Di ba kita mo? Minumura yung Diyos. Parang cool yun. Ang galing. Pinapalakpakan nila. Tapos pag nagmura, para bang, wow, ang galing ng presidente, nagmumura. Pinalakpakan pa rin. Pumatay. Nako, okay, ang galing mo, ang tapang mo. Di ba? Tapos, eto na, nagnanakaw. Pinapalakpakan pa rin eh. So, paano ngayon? Umamin siya na may nakawan nung Sa DPWH. Aminado na, pati siya mismo sa sarili niya. Actually, Boss Mike, sinabi niya din na para matigil yung nakawan daw sa DPWH, much better daw na humanap na lang ng another Marcos. Pero sinabi niya na pati siya nagnakaw, inubos niya na nga daw
Aminado yung mama yung matanda na nagnakaw ako, kaya lang ubos na. So para bang naging parang paningin ng Normal tao, na. normal na yan. No, tama ka, attorney, nabaliktad Yung bang noong araw, ewan ko kung naabutan mo to yung bang kayo, naabutan nyo siguro, si Takero, ewan ko kay Mima, ang gawaing masama sa mata ng bata ay Commercial nagiging yan. tama. Oh, di ba? Commercial yan, commercial. Commercial yun ang gawaing masama sa mata ng bata nagiging tama. Tignan mo, yung gawaing masama na pinakita ni Duterte ginaya ng mga bata. Ayan. Well, it's a very complex matter. Tingin ko naman, hindi lang si Duterte, napakadami na mga nasa gobyerno na talagang, actually, hindi nga lang sa gobyerno, maski sa private sector. Tayo, in our own little way, meron tayong mga maliliit na mga ginagawang mali. So, talagang kailangan ng healing ng taong bayan. At kailangan talaga bumalik sa basic, Ang katanungan, papaano at sa susunod na administrasyon kaya ay ma-achieve mo to o mas lalo bang lulubog ang taong bayan? Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita. Sa iyong pamumuno, bayan ay umaangat. Bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot. Dala ay pag-ahon, magtulungan, magkaisa. Sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana. Manggagawa't magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap. Ang puso ng bayan, ikaw ang hinahanap. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa,